Matatag Filipino 7, Aralin 2.5. Mga halimbawa ng tekstong expository. Sa ating pag-aaral ng wika at panitikan, mahalagang maunawaan ang iba't ibang uri ng teksto at ang kanilang layunin. Isa sa pinakamahalagang uri ay ang tekstong expository, na pangunahing ginagamit upang magpaliwanag, magbigay kaalaman sa malinaw, tumpak at tuwiran na paraan. Sa araling ito, susuriin natin kung bakit kabilang sa ganitong uri ang journal, personal na sanaysay, kasaysayan, heograpiya at recipe. Sapagkat lahat ng ito ay naglalayong maghatid ng impormasyon para sa pag-unawa ng mambabasa. Ang tekstong expository ay mga sulating nagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa agham, kasaysayan at agham panlipunan. Ang layunin nito ay magbigay ng dagdag na kaalaman sa mambabasa, kaugnay sa mga bunga ng pananaliksik, pagsusuri, pagluluto o anumang mahalagang paksa. Unang halimbawa ay ang journal. Ang journal ay publikasyon ng mga siyentipikong pananaliksik at pag-aaral na maaaring mabasa sa online o sa mga silid-aklatan. Ang mga peer-reviewed journal ay dumadaan muna sa masusing pagsusuri ng mga eksperto bago mailathala. Karaniwang tumatalakay ang mga ito sa kasaysayan, kultura, lingwistika, agham, matematika at iba pang larangan. Makikita ang buod o lagom ng buong artikulo sa bahagi ng abstract. Bakit may tuturing na tekstong expository ang isang journal? Ang journal ay naglalaman ng totoo at personal na tala ng mga pangyayari, obserbasyon o damdamin ng manunulat sa araw-araw. Layunin nito ang magpabatid at maglarawan ng karanasan sa malinaw at maayos na paraan. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang personal na sanaysay. Ang personal na sanaysay ay isang uri ng sanaysay na naglalahad ng totoo at personal na karanasan ng manunulat sa kanyang buhay. Halimbawa nito ay ang 6 na Sabado ng Beyblade ni Ferdinand Pisigan Harin na tumatalakay sa naging karanasan ng manunulat at ng anak niyang namatay sa kanser. Noong 2005 ay nagwagi ng ikalawang gantimpala ang sanaysay sa Don Carlos Palanca. Maituturing itong tekstong expository sapagkat ang personal na sanaysay ay isang maikling akdang nagsasalaysay ng sariling pananaw o karanasan ng may akda. Ito ay nagbibigay linaw at paliwanag tungkol sa mga ideya o damdaming personal, ngunit layunin pa rin ang pag-unawa at pagbibigay kaalaman sa mambabasa. Ang pangatlong halimbawa ay ang kasaysayan. Paglalahad ito ng mga bagong konsepto o argumento hinggil sa mga impormasyong historikal. Ginagamit ang mga artikulo sa mga diskursong may kaugnayan sa agham panlipunan. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga pampleto kaugnay sa martial law, anti-terror law at mga panukalang batas na ikinakampanya pa lamang sa publiko. Isa itong tekstong expository sapagkat tuwirang naglalahad ng mga pangyayari sa nakaraan batay sa pananaliksik at datos. Ito ay naglalahad ng impormasyon tungkol sa mga tao, lugar at kaganapan ng walang halong imahinasyon o malikhaing pagsulat. Ang ikaapat naman ay ang heograpiya. Nagbibigay ito ng impormasyon sa lokasyon ng isang lugar, pasyalan o parke, at ng gabay kung papaano mararating ang nasabing lugar. Tinatalakay rin sa artikulo ang uri ng transportasyon na magagamit sakaling pupuntahan ang isang lugar, pati na ang mga atraksyon na matatagpuan dito. Ang heograpiya ay isang agham na nagpapaliwanag tungkol sa pisikal na anyo ng daigdig, klima, likas na yaman at populasyon. Ang layunin nito ay magbigay kaalaman at linaw gamit ang mapa, tala at pagsusuri. Ang panghuli naman ay ang recipe. Ito ang nagsisilbing talaan ng mga pamamaraan kung paano lulutuin ang isang uri ng ulam o putahe.
Kasama sa listahan ang mga sangkap na kakailanganin na maaaring makatulong sa sinumang interesadong magluto. Maituturing din itong tekstong expository sapagkat nagbibigay ito ng sunod-sunod na hakbang at eksaktong sukat ng mga sangkap upang makabuo ng isang pagkain o inumin. Layunin nitong magpaliwanag sa malinaw at tiyak na paraan upang magabayan ang mambabasa sa proseso ng pagluluto. Sa kabuuan, ang journal, personal na sanaysay, kasaysayan, heograpiya at recipe ay may tuturing na tekstong expository sapagkat nagbibigay ang mga ito ng tumpak at organisadong impormasyon na nakatuon sa pagpapaliwanag at pagbibigay linaw sa iba't ibang paksa. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng teksto, natututo ang mambabasa ng walang halong imahinasyon o kathang isip, kundi batay sa malinaw na layunin ng pag-unawa at kaalaman.